Mukhang magsisimula na yung mga matitinding trades na balak daw gawin ng San Miguel Beermen. At ang kanilang kinakausap ngayon ay yung Phoenix Fuel Masters para makuha si Evan Nelly o di kaya naman ay si Tyler Tio kapalit daw nitong si Mohamed Yongson. Posible rin daw na kunin ng San Miguel Beermen si Richie Rivero mula sa Phoenix at ang ipapalit nila ay si Jeron Teng at isang second round draft pick. Yan daw yung mga bagong players na gustong isama ng San Miguel Beermen dito sa kanilang lineup. At ito'y balak nilang gawin para makasabay na dito sa mga mas batang team sa PBA. Katulad ng Rain or Shine Elasto Painters, yan daw yung kinukonsidera ngayon ng SMB. Kaya gusto nilang maidagdag itong si Evan Nelly at itong si Richie Rivero. Yung pagte-trade dito sa dalawang nabanggit na players ng SMB ay hindi na bago. Matagal nang napapabalita na iyan ay talagang gagawin daw ng San Miguel. At ngayon ay mukhang mag-uumpisa na nga itong kanilang pinaplano. Kung sa bagay, iniintay lamang talaga ng SMB na makumpleto talaga yung kanilang plano na pagre-revamp sa lineup para masiguro na sila ay magiging ready na. Kapag ito'y natuloy, masahan natin na meron pang mga ibang movements na gagawin ng SMB. Pero yung pagte-trade para dito kay Nelly at kay Rivero, matagal na niyang inaasahan. Actually, dati ang balak daw ng San Miguel ang kunin nila ay si Tyler Tio, pero ngayon daw nagbago na ng plano at ito nang si Evan Nelly ang gustong makakuha ng San Miguel Beermen. Isa lamang yan dito sa mga pinaplano nila talaga at inaasahan natin na ito'y matutuloy na eventually. Actually, kahit na ngayon pwede na mag-trade itong San Miguel dahil na-eliminate na sila. At ang mga hindi pa lang talaga makapag-trade ay yung mga nasa semis, itong Ginebra, Rain or Shine, TNT at itong Meralco Bolts. So ang San Miguel pwede nang gawin ito. Napag-uusapan yung semifinals, buo na yung cast nito pagkatapos talunin ng TNT Tropa ang NLEX Road Warriors at itong Meralco Boss naman talunin ang Magnolia Hotshots. Itong pagkapanalo ng TNT sa NLEX on paper dapat upset yan dahil number 8 itong TNT, number 1 seed naman itong NLEX. Pero sa totoo lang naman, hindi na ito matatawag na upset dahil umpisa pa lamang marami na ang nagsasabi talaga na magiging ang panalo dito ay TNT. Marami nga nagsasabi pagbibigyan daw yan talaga ng NLEX. Sabi naman ng iba, hindi talaga kaya ng NLEX itong TNT Tropa. At ganyan nga ang nangyari. Nanalo itong NLEX, itong TNT Tropa at kayang-kaya itong NLEX Road Warriors. Sabi nga nung mga iba, yan ang dahilan kung ba't natalo ang TNT do sa Barangay Ginebra dahil mas preferred nila na makalaban itong NLEX Road Warriors at nakita na natin ang dahilan. Dahil talaga naman kung pag-uusapan, kaya nilang talunin ang nasabing koponan. Kaya nga ngayon, mukhang ito na talaga iyong magandang matchup itong sa TNT kontra sa Meralco Bolts. At maraming naniniwala na TNT pa rin ang mananaig dyan dahil dito sa lakas ng kanilang lineup. Kaya nga magiging halos sure ball na, sigurado na magiging best import itong si Manute Ball dahil siya yung siya na lang yung natitira talaga dahil yung isang leading candidate si Boatwright ay eliminated na. Kaya sigurado talaga na itong si Manute Ball na ang magiging best import dito. Samantala naman si Coach Chotre is confident yan na kaya nilang dalunin ang Meralco at ang Meralco naman kinakailangan paghandaang mabuti ito dahil hindi magiging biro yung mga gagawin na mga movements itong mga SMC lalo na eliminate itong itong Magnolia at itong San Miguel. Kaya nga magkakaroon tayo ng magandang observation kung anong gagawin ngayon ng TNT Tropa. Ang Converge Fiber Excess naman daw ngayon ay patuloy itong pakikipag-uusap nila sa Terra Firma Jeep kung posible na ma-acquire ang guard na si Paulo Hernandez. Interesado raw ang Converge Fiber Excess na makuha itong si Hernandez para magkaroon sila ng additional guard. Baka just in case daw matrade si Alex Stockton, gusto nilang makuha itong si Hernandez. Parang ang nakikita raw natin na pwedeng mangyari dito, baka matuloy na yung Alex Stockton for Joshua Monson. At pagkatapos niya ay gumawa pa ng isa pang trade itong Converge kung saan makukuha naman nila itong si Paulo Hernandez mula sa Terra Firma. Although hindi pa maliwanag kung sino yung magiging kapalit ni Hernandez. Isa raw ito dito sa pinag-aaralan ngayon nitong Converge Fiber Excess para masiguro na sila ay magiging ready na dito sa kanilang gagawing mga changes doon sa kanilang lineup lalo na at alam nating mataas ang expectation kasi ng mga tao dito sa Converge.
at gustong masiguro nitong Converge Fiber Xers na talagang magkakaroon sila ng mas maganda na ilalaro, lalo na kung sakasakali nga na tuluyan na nilang makukuha ang mga nasabing player. Kaya nga hindi ako magtataka talaga kung ganito yung maging sitwasyon at kumuha sila ng mga bagong mga players talaga na magagamit. Kaya naman itong Converge Fiber Access talaga, asahan na natin na itutuloy nila yung pagsubok na ma-acquire itong si Paulo Hernandez, lalo na at inaasahan at nakikita naman natin na isa siya doon sa mga mahuhusay na mga guards dito na naglalaro sa PBA. Kaya yung pagkuha dyan ng Converge Fiber Xers, inaasahan na natin na ito'y itutuloy talaga nila. Lalo na at hindi naman magiging biro yung magiging expectations ng mga tao dito sa Converge. Dahil syempre nga, ang dami nilang kinuha ng mga magagaling na mga players dito sa kanilang roster. Kaya magiging importante talaga ito. Sa ngayon naman, itong PBA ay pinag-aaralan daw kung aalisin yung height limit sa PB sa Governors Cup. Alam natin na dito sa Governors Cup kasi ang height limit dyan ay 6'6". Patagal na yan. Pero dahil maganda ang naging reaksyon ng mga tao dito sa only height limit sa Commissioner's Cup, pinag-iisipan ngayon kung ganito rin ang gagawin nila sa Governors Cup. Kung tatanggalin yung height limit base dun sa mga obserbasyon ng mga fans, ay magkakaroon ng tinatawag na at least parity dito sa PBA dahil yung mga hindi kasi yung mga middle tier teams, ibig sabihin yung mga hindi ganong kalakasan, yung mga hindi powerhouse, magkakaroon ng tsansa. Katulad na lang dito sa Commissioner's Cup, nakita natin na umabot ng number 1 seed ang NLEX kahit na eliminate sila ng TNT. At itong Reynolds siya ay nasa semis na, tinalo yung SMB. Kaya baka nga ito ang gawin ng PBA. Hindi naman ako magugulat kung ito itutuloy nila. Dahil syempre kinakailangan na maging mas maganda yung kanilang roster kung ito yung mangyayari. Ngayon, pag-aaralan pa yan at kailangan pumasa sa PBA Board of Governors. Sa totoo lang naman, sa tingin ko mas maganda talaga na alisin na yung height limit dahil parang very impractical na yan sa panahon ngayon. Dahil kung titignan natin yung mga ibang liga, wala naman silang ini-impose na height limit to sa mga import. So parang PBA lang talaga ang gumagawa nito. At very awkward at very impractical na yan. Kaya malamang talaga ay tanggalin na ito ng PBA. Dahil mukhang hindi naman nakakasama sa mga powerhouse teams yung magkaroon ng height limit. Kaya nga sa tingin ko nakakatulong pa to talaga. Kaya nga sa tingin ko itong height limit dapat yan ay alisin na sa Governors Cup para naman magkaroon ng parity o balance yung mga teams ngayon dito sa liga. At yan talaga yung inaabangan natin na gagawin nitong PBA, yung pag-alis dito sa height limit sa Governors Cup. Binabati natin sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, Simon de Guzman, Michael D., Katsakino Tukusin, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Malyari Mascarillas, Jervin Chris, si Romeo Conchada, Jonel Alagon at yung iba pa nating mga regular na mga viewer.